Naghihikab si Sandy habang antok na nakatitig sa harap ng desktop computer. Sinapupan ng palad niyang baba habang nakatitig doon hanggang sa unti-unting pumikit ang mga mata niya. Puyat na puyat, kakabar niya. Alam niyo ba ma'am, kagabi raw, nakita ng mga taga-finance department yan nagpa-party. Kaya dito sa kumpanya antok na antok, nagbubulati sa trabaho. Ganyan talaga kapag major shareholder ang tatay. Alam niyang walang maglalakas loob na punahin siya. Hindi na naituloy ng mga ito ang sasabihin nang hampasin ng nakapikit na si Sandy ang keyboard. Nagmulat ng mata ang dalaga. Nilinga ang mga katabi na siya'y pinag-uusapan. Naroon si Valerie at ang assistant nito na si Erica. Nahabi ang pagchismisan siya. Hay, wag na kayong magbulungan dyan no. Rinig na rinig ko naman ang matatabil niyong mga dila. At saka, kailangan ko bang magpaalam sa inyo kung magpa-party ako? Walang gana niyang buwelta. Nagmamadali ang mga itong humarap sa sari-sariling computer. Mga chismosa, kung miserable kayo wag niyo na akong idamay. Nagdadabog siyang tumayo at nagtungo sa pantry ng kanilang department. Habang hindi naman makapaniwala ang muka ni na Valerie at Erica. Kaswal siyang gumawa ng kape pagkatapos ay nagdiretso sa veranda ng kanilang building. Muli siyang napahikab nang salubungin doon ng hangin. Inaantok pa talaga ako. Kagabi halos umaga na siyang nakauwi matapos manggaling sa bar kasama ang mga kaibigan. Oo, aaminin niya. Masaya ang buhay niya. Balanse ang lahat. Trabaho at pagsasaya. Dahil nasa hustong edad at single, wala naman siyang dapat ipag-alala. Gusto niyang ma-enjoy ang kanyang buhay. Nagpapawala ka ng antok? Mabilis na tinuwid ni Sandy ang likod. Ibinaba ang tasa ng kape na halos matapon ng laman bago humarap sa kanyang ama. Dad? I told you to maintain professionalism at work. I'm sorry, Mr. Escalante. At saka ayusin mo ang itsura mo. Mukha kang inaantok at masakit sa matang tulad mong empleyado. Kapag nasa kasiyahan ka, mataas ang energy mo. Kapag nandito ka naman sa kumpanya, daig mo pang may sakit. Lihim ang buntong hininga ng dalaga. Bumalik ka na sa trabaho, baka sabihin ng iba. Kaya ka patamad-tamad sa trabaho dahil sa akin. Bumalik ka na. Peki siyang umiti. Yes, Mr. Escalante. Naglakad na siya at nang lumampas ay muli siyang bumalik. Nakasimangot niyang kinuha ang kape bago pumasok sa department. Umikot ang mga mata niya nang makasalubong ang mga katrabaho na pailalim siya kung tingnan. Nandiyan na naman ang tamad na tagapagmana. Parinig ng isang babae habang palapit siya sa silya. Nagtitimpi niyang inukupahan ng upuan. Isa siyang ordinaryong empleyado ng Valderrama Broadcasting Network. Isang malaking media company sa bansa. At dahil isang shareholder ang kanyang ama, tingin ng mga kasama, lagi siyang pinapaboran ng kumpanya. Lingid sa kaalaman ng mga ito kung gaano ka-istrikto ang daddy niya pagdating sa trabaho. Good morning, Miss Digital Content Specialist. Tiningala ni Sandy ang lumapit. Naroon si Gary, ang Digital Content Manager at ang tanging taong maayos ang pakikitungo sa kanya. Good morning, sir. Sarkastikong sagot niya. I-transfer mo tong file sa laptop ko. Sa loob ka na ng office ko magtrabaho. May sasabihin din ako sa'yo. Yes, sir. May ngiti siya ng tumindig. Sabay silang nagtungo sa opisina nito. Agad siyang naupo at humarap sa laptop. Tanaw ko rito ang eyebags mo ha. Pinapasok mo ko dito sa office mo para lang marinig ko ang naririnig ko sa labas? Tanong niya nang simula ng trabaho. Napangiti si Gary nang okupahan ng silya sa harap ng mesa. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nila maayos pakitunguhan? Kahit na alam nilang pwede ka namang dalhin ni Mr. Escalante sa mataas na posisyon? Alam mo Gary, inuuna kasi nila ang inggit sa katawan bago nila makita ang realidad. Ano nga yung lagi kong naririnig sa kanila? May tatay na big time, nagbubulati sa trabaho, tagapagmanang tamad, ano pa ba? Paano ka naging tagapagmana? Natatawang tanong ni Gary, tiningnan niya ito at nagkibit balikat. Hindi ko rin alam kung saan nila nakuha yan. Hindi naman ako isang Valderrama para manahin ng Valderrama Broadcasting Network. Natawa ito. Siya naman, muling nag-focus sa pagtatrabaho. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga, alam mo ang totoo.
Ano pa nga ba? Heto, siguradong gagaan ang araw mo. Tumayo si Gary. Inilapag sa tabi ng laptop niya ang isang puting envelope. Sinulyapan niya ang binata bago iyon kinuha. Ano naman to? Trade launch party. Napangiti siya nang iyon ay matitigan. Masquerade Ball ng Valderrama Broadcasting Network. Alam mo namang maraming upcoming shows, news program at movies ngayong taon. The company is attracting advertisers, partnerships and deals. Dahan-dahang napatango si Sandy. Hindi ka mawawala sa party na yan, right? Bukod sa party pa rin ito ng trabaho para sa katulad natin, pwede naman tayong mag-relax habang nagtatrabaho, di ba? Nakangiti niyang tugon. Muling binalikan ng tingin ni Sandy ang hawak. Pinitik niya iyon ng sunod-sunod. Sa mga ganitong bagay na lang talaga siya natutuwa sa kumpanya nila. Ang party, kasiyahan. Para naman makalimot siya sa nakakapagod na trabaho at mga toxic niyang mga katrabaho. Uploading na. Anya, habang pinagmamasdan ng laptop, inilapit ni Gary ang silya sa kanya. Hindi pa tapos ang trabaho mo. Kailangan ng post-upload monitoring. Ikaw nang bahala. Lalabas na muna ako. Tumaas ang sulok ng labi niya nang nakahalukip-kip pagmasdan ng content na kailangang i-promote at bantayan ng performance. Nang maiwan mag-isa at sa katahimikan, ramdam ni Sandy ang muling pagdalaw ng antok. Unti-unti siyang napapikit at napasandal sa kinauupo ang sofa. Kaswalang pagbukas ni Harbor ng pinto matapos kumatok sa opisina ng content manager. Agad na nakuha ng atensyon niya ang tulog at nakaupong empleyada. Napangisi siya habang pinagmamasdan ito bago sinilip ang laptop. Kulang na lang, mahulog sa silya si Sandy ng magulat. Nang magbukas ang mga mata, napatingin siya sa saradong laptop pagkatapos sa isa lalaking nakaupo sa lamesa ng content manager. Mukha bang malaking bedroom ang kumpanya ko? Tanong ni Harbor. Matuloy na tumayo si Sandy at inayos ang sarili. Pasimple pang pinunasan ng gilid ng bibig niya. Hindi po ako natutulog, sir. Really? Kahit tulo ng laway mo? Mabilis niyang pinunasan muli ang pisngi. Napahinto siya nang tumindig ang CEO at nakapamulsa na lumapit sa kanya. Natataranta niyang binuksan ang laptop at hinarap ang boss niya. Ang totoo niyan, sir. Katatapos ko lang magtrabaho. Tingnan niyo. Natigilan siya nang isarado nito ang laptop. Tiningala niya ito. Even if not professional, act like a decent employee. Tandaan mo, tatay mo ang may share sa company na to, hindi ikaw. Napaseryoso naman si Sandy. Nang tumalikod ang CEO at lumabas, ay gigil na gigil niyang ibinaba ang laptop sa mesa. Masusumpa mo talagang Valderrama Broadcasting Network na to. Impitang sigaw niya. Akma siyang tatalikod nang maalala ang imbitasyon. Binalikan niya iyon at padabog na kinuha. Gabi na nang makalabas ang dalaga ng kumpanya. Ang cellphone nakatapat sa kanyang tenga. Makakarating ka ba bukas sa Masquerade Ball? Oo, nakakuha ng invitation ng company namin sa party. Napangiti si Sandy sa naging sagot sa kabilang linya ng kaibigang si Mia. Hanggang sa marinig niya ang iyak ng batang lalaki. Naiyak ang inaanak ko. Pagtukoy niya sa anak nitong si Mikael. Ibinigay ko sa daddy niya. Bigla na lang siyang napabuntong hininga. Oh, anong problema? Stress ka na naman ba sa mga katrabaho mo? Sinabi mo pa. Parang lahat ng tao dito sa kumpanya. Mainit ang dugo sa akin. Idagdag mo pa yung CEO nila. Party na lang talagang pahinga ko sa kanila eh. Mahirap talagang makahanap ng healthy na working environment, Sandy. Anak ka ng isang malaking shareholder. Iisipin talaga nila na nakakalamang ka. Alam mo, bakit kaya hindi ka pa mag-asawa? Natawa si Sandy ng malakas nang isarado ang pinto ng kotse nang makapasok sa loob. Bakit bigla mong nasabi yan? Kasi kapag nagkaroon ka ng anak at asawa, mag-iiba ang buhay mo. Tingnan mo. Tingin ko hindi ako handa sa ganyang bagay, Mia. Hindi rin naman ako handa, naalala mo? Sinimulang magmaneho ni Sandy habang inaalala na noon kasama niya ang kaibigan sa mga kasiyahan. Hanggang sa tuluyang makasal at magkaroon ng anak at naiba na ang prioridad sa buhay.
But Mikael came at doon ko nalaman na may kasiyahan pang maibibigay ang mundo. Yun ang magkaroon ng sariling pamilya. Nasa edad ka na. Hindi ko alam kung magiging mabuti akong ina katulad mo. Of course, Sandy. Umiling-iling siya kahit hindi ito nakikita. Hindi ko alam kung paano maging ina, Mia. Hindi para sa akin yan. Alak at party lang ang para sa akin. Sige na, babay na. Binaba niya ang cellphone at tuluyang umuwi. Sa malaking bahay, wala rin siyang naabutan. Bata pa lang nang mamayapa ang kanyang ina, habang ang ama ginugulang oras sa trabaho. Nagdiretso siya sa kwarto at pinagbububuksan ng malalaking kabinet. Ano kayang susuotin ko? Nilabas niya lahat ng damit at napangiti. Ang totoo, mas excited pa siya sa masquerade ball kaysa ang pumasok sa trabaho. Panibagong abalang araw para sa Valderrama Broadcasting Network. Idagdag pa ang party na gaganapin mamayang gabi. Si Sandy, kinukulikot ang cellphone para magpa-schedule sa isang salon. Kaswal niyang ipinatong ang bag sa mesa habang nagkakagulo sa paligid ang kanyang mga katrabaho. Napangiti siya nang makita ang confirmation ng schedule niya na mahahabol pa niya bago mag-umpisa ang masquerade ball. Miss Digital Content Specialist, makinig ka. Kailangan ko to sa desk ko in 30 minutes. I-final check mo ang teaser para sa lahat ng social media platforms. Siguraduhin mong tama ang tags sa sponsors at sa CEO. Kusang napahinto si Gary sa pagsasalita nang masulyapan ng dalaga na nakatutok sa cellphone. Nang tabihan niya ito, doon lang ito napatingin sa kanya. Sir, kanina ka pa dyan? Napangiti naman si Gary. Narinig mo ba ang sinabi ko? Nagtatakang ibinaba ni Sandy ang cellphone na may alangang ngiti. May sinasabi ka ba? Sumunod ka sa office ko. Nauna na itong pumasok na sinundan naman niya. Naabutan niya itong nakatayo sa gilid ng mesa at may hawak na flash drive na agad na inabot sa kanya. Anong gagawin ko rito? I-final check mo yung teaser para sa lahat ng social media platforms. Siguraduhin mong tama ang tag sa sponsors at sa CEO. Isang typo lang, lagot tayo. I-transfer mo ang high-resolution file sa technical booth sa ballroom. I-test mo kung magiging smooth ang video. And lastly, i-set up mo ng tripod at mic sa red carpet. I-check mo ang signal kung aabot sa digital room. Tiningnan ni Sandy ang hawak. Seryoso? Trabaho ko lahat to? Oo. Pero sir, may appointment po ako sa salon. Kung ganoon, bilisan mo ang trabaho. Tumalikod na si Gary kaya hindi na siya nakapagdahilan pa. Nakasimangot niyang tiningnan ng flash drive. Nang lumabas ng opisina, agad na humarap si Sandy sa laptop para gawin ang utos ni Gary. Pagkatapos, nagmamadaling pumunta sa isang 5-star hotel. Sa red carpet, sinigurado niyang mga equipment matapos ay diretso siya sa isang hotel room para magpahinga at magpalit ng damit. Napakarami namang event technicians dun. Bakit kailangan ako pang gumawa ng trabaho na yun? Pagod siyang humilata sa kama. Nang mapatitig sa kisame, bigla na lang naalala ang sinabi ng kaibigan. Nakadama siya ng inggit sa tahimik at kontento nitong buhay. May anak at may asawa, may pamilyang kasama sa bahay, habang siya nananatiling malungkot at mag-isa. Nang magring ang cellphone, ay naroon ang pangalan ni Gary. Tapos ko na ang lahat ng utos mo. I know, and it's time for the reward. Napakunot noo si Sandy. Anong ibig mong sabihin? Mag-ready ka na. The party is about to start. Mabilis siyang bumangon at napangiti. Alam mo sir, sa lahat ng sinabi mo, yan ang pinakamaganda kong narinig. At ang magandang katulad mo, hindi kailangan magpasalon. Ibinabarin agad ni Gary ang tawag matapos iyong sabihin. Nakatakip ang mukha ni Sandy nang kumikinang na maskara. Katambal nun, ang makintab niyang bestida na kulay ginto. Nagtungo siya sa isang bilog na mesa. Nang dumaan ang isang waiter, inabot niya agad ang serving tray nitong hawak. Oras na ng pagsasaya. Anya bago tunggain ng champagne sa isang manipis na baso. Lumipas ang oras, ay ilang baso na ng alak ang nasa mesa ni Sandy. Natanaw niya ang mga nagsasalita sa entablado, pero wala naman siyang naiintindihan sa sinasabi ng mga ito. Sandy, ayos ka lang ba? Akma siyang aalalayan ni Gary nang lasing siyang umiwas.
Oo naman. Hindi pa masyadong nagtatagal ang party. Lasing ka na kaagad. Humarap siya rito habang hindi makatayo ng tuwid. Ano bang dapat gawin sa party? Bago pa ito makasagot, tinunggapan niya ang huling baso at padabog na ibinaba. Saan ka pupunta? Lasing siyang itinaas ang kamay habang pasuray-suray na naglalakad. Nakasalubong pa niya ang mga kasamahan na agad na umiwas at nagbulungan. Sa isang suite siya pumasok at humiga sa kama. You're in the wrong room, miss. Ani ng lalaki. Napakunot noo si Sandy sa boses na iyon. Marahan siyang bumangon at naroon ang isang estranghero. Kapareho niya itong nakasuot ng maskara. Nakatayo habang may hawak na baso ng alak. Ako? Mister, ikaw ang nasa hotel room ko. I have no patience for arguments. Get out of here. Pagak na tumawa ang dalaga. Lasing ka ba, mister, ha? Lumabas ka na. Good night. Akmang hihiga si Sandy nang makita sa malabong mga mata ang lalaking lumapit. Hinawakan siya nito sa magkabilang braso para pigilan. Bitiwan mo nga ako. Nagpumigla siya. Buong lakas na binawi ang braso sa estranghero dahilan para bumagsak ito sa kanya. Napahigang natigilan na si Sandy at napaibabawan nito. Buhat sa maskara, napatitig siya sa mga mata ng lalaki. Rinig niya ang malakas na pintig ng puso sa katahimikan na bumabalot sa malaking silid. Are you going out or not? Sinabi ko na, kwarto ko nga to. Kama ko to. Then we'll be sharing this bed tonight. Bago pa siya makasagot, hinalikan na siya nito. Ang halik na matamis at lasang alak na yon, hindi niya nagawang tanggihan. Inawang niya ang labi nang sundan ng kilos ng labi nito. At nang gabing yon, ibinigay niya ang sarili sa unang pagkakataon. Marahang nagmulat si Sandy nang mag-umaga. Bumaba ang tingin niya sa makapal at puting kumot na nakatabing sa kanya. Nanatili niyang suot ang maskara. Hanggang sa maramdaman niya ang pag-alog ng kama. Tensyonado siyang luminga at naroon ang pumihit sa kanya nakatabi at natakpan niya ang bibig nang makita ang mukha ng lalaking wala ng suot ng maskara. Hindi niya magawang gumalaw habang sinusubukang alalahanin ang mga nangyari. Nang maalala ang isang halik na parang laso na gumapang sa katinuan niya, agad siyang bumangon, mabilis pero maingat. Pinulot niya ang gown. Hirap na sinuot bago nagmamadaling lumabas. Sandali pa siyang huminto at nang luminga, nagkamali nga siya ng kwarto na pinuntahan. Mabilis na nilisan ng dalaga ang hotel. Bakit ngayon ka lang umuwi? Napahinto si Sandy ng akmang paakyat sa hagdan. Marahan siyang luminga at naroon ang ama sa dining table. Napipilitan siya doong lumapit. Hindi na kita nakita sa trade lunch party kagabi. Alangan ang mukha niya nang salubungin ang tingin ng seryosong ama. Uminom po ako at umakyat na rin sa hotel room ko, Dad. Kasama mo ba si Mia? Hindi po, Dad. Hindi po siya nakarating dahil nagka-emergency sa kanila. Kung ganun, mag-isa ka lang. Para siyang namutla sa tanong na yon. Nang titigan ng ama, agad siyang sumagot. Ako lang po, wala naman ako ibang kaibigan sa kumpanya dahil unfair na empleyado ang tingin nila sa akin. Sandy! Ano po yun, Dad? You're an adult now. Alam mo naman ang tama sa mali, hindi ba? Maliit siyang tumango. Muling nagpatuloy ito sa pagsasalita. You're in a company where all eyes are on you. So try your very best not to make mistakes. Kumurap ang mga mata ni Sandy. Yes, Dad. Tuluyan na itong umalis habang siya'y nanatiling nakatayo. Paano niya susubukang wag magkamali? Kung kagabi lang, iyon na ang nagawa niya. Sana lang, doon na matapos yun at wag nang madugtungan ng kanyang problema. Sandy. Nilingon ni Sandy ang sumabay sa kanya sa paglalakad sa hallway ng kumpanya. Hawak niyang tiyan nang tila ba bigla na lang umahon ang kanyang sikmura. Okay na ba for review yung article? Natigilan ito nang huminto siya habang takip-takip ang bibig. Agad siyang hinawakan ni Gary sa braso bago siya sinilip. Ayos ka lang ba, Sandy? Masama na naman ba ang pakiramdam mo? Hindi na napigilan ng dalaga ang pag-ahon ng sikmura. Diretso iyon sa kaharap na si Gary.
Magkahalo ang gulat at hiya ni Sandy nang tingnan ng manager. What a disgusting morning! Magkapanunod silang napalinga. Naroon ang CEO. Nandidiri ang anyo ni Harbor habang pinagmamasdan siya. Lumipat ang mga mata nito kay Gary na marumi ang suot na damit. Pasensya na po, sir. Siguraduhin mo lang na ikaw mismo maglilinis niyan. And please, kung may hangover ka, you should have stayed home. You're simply making a mess in my company. Takip-takip ng likod ng braso nito ang ilong at bibig. Pero sir, hindi naman ako. Natigilan si Sandy sa pagpapaliwanag nang hawakan ni Gary sa braso. Ito ang humarap sa kanilang boss. I apologize for this, sir. Hindi na po mauulit. Nang umalis ang CEO, yamot na inalis ni Sandy ang brasong hawak ni Gary. Wala naman akong hangover eh. Kung ganoon, bakit ka nagkakaganyan? Bumaba ang atensyon niya sa damit ni Gary na puno ng dumi. Wala siyang maisagot sa tanong na yon. May ilang linggo na siyang diretso sa bahay pagkatapos ng trabaho. Mabigat at masama ang pakiramdam niya nitong mga nakalipas na araw. At ayaw niyang isipin na sinisingil na siya dahil sa madalas na pag-iinom. Hanggang sa mapatingin si Sandy sa mga dumadaan na empleyado na sila ay pinagtitinginan. Ano ba yan? Dito pa talaga siya nagkalat? Lasing na naman ba siya kagabi? Rinig na rinig ang isang dismayadong kasama sa trabaho. Nagbaling siya kay Gary. Sorry, nadumihan kita. Sige na, magpalit ka na ng damit. Ako nang bahala rito. Akma siyang pipihit nang maramdaman ng pag-ikot ng paligid hanggang sa tuluyang magdilim ang paningin niya. Sandy! Agad na dinaluhong ni Gary ang dalagang bumagsak. Otomatiko itong binuhat at dinala sa klinik ng kumpanya. Sa loob ng klinik, marahang nagmulat si Sandy. Hawak niya ang noo nang bumangon pa upo nang dumating ang doktor at lumapit. Miss Sandy Ann Escalante? Dok, anong nangyari sa akin? Nahimatay ka kanina. Anyway, congratulations. Napatingin siya muli sa doktor habang nagtataka. Bakit ho? Napromote ho ba ako? Umiling ang nakangiting doktor. You're 3 weeks pregnant, Sandy. Awang ang labi niya sa narinig. Pregnant? Ako? Tumangwang doktor na may ngiti pa rin. Bibigyan kita ng vitamins para sa inyo ng baby mo, ha? Wala sa sarili si Sandy nang lumabas ng klinik matapos ibigay sa kanya ng nurse ang mga vitamins na kailangan niyang inumin. Dahan-dahan siyang naglalakad habang naroon ang palad sa tiyan niya. Hindi niya inaasahan na magbubunga ang gabing yun. Kaya ano na ang gagawin niya ngayon? Sandy, napahinto siya at naibaba ang kamay nang doon lamang makitang tila kanina pa naghihintay na si Gary. Totoo ba na buntis ka? Lumapit ito sa kanya at bumulong. Bago pa makasagot, napatingin siya sa mga empleyado na puno na ng panghusga ang tingin sa kanya. At hindi na siya magtataka kung nahulaan na ng mga ito ang kanyang kalagayan. Sinong ama? Muling nag-aalalang tanong ni Gary. Nanggigilid ang mga luha ni Sandy nang ito ay tingalain. Muli siyang napatingin sa mga empleyado na patuloy sa pagbubulungan. Sino kayang ama ng batang dinadala niya? Nanliliit ang mga matang tanong ni Valerie habang nakahalukip-kip. Siguradong hindi niya na maalala. Lasing siya palagi sa bar. Sigurado, iba't ibang lalaking nakakasama niya sa kama. Segunda ni Erica. Tuluyang tumulo ang luha niya nang marinig yun dahil nanliliit sa mga naririnig at sa mga mapanghusgang tingin sa mga nasa paligid, nagmamadali siyang umalis. Sandy! Narinig pa niyang tawag ni Gary. Siya ay dire-diretsong naglakad na takip-takip ang bibig sa pag-iyak. Nang may bumangga sa kanya, agad siyang nahawakan nito sa magkabilang braso at nang tumingala, naroon ang kanilang CEO. Sinundan nito ang bawat galaw ng mga mata niya bago nakakunot noong siya'y binitiwan. Next time, tumingin ka sa dinadaanan mo. Nasundan na lang ng tingin ng CEO ang umalis na empleyada. May lukot pa rin ang noo ni Harbor nang humakbang at magmasid sa paligid. What is happening? May breaking news ba? Usisa niya. Mabilis na nagtungo si Erica sa CEO matapos itulak si Valerie. Sir, tama po kayo. Malaking balita po talaga. Buntis po si Sandy.
Kumurap ang mga mata ni Harbor sa narinig. At hindi na po kami nagtataka kung hindi niya alam kung sino ang ama. Nakangising sabi ni Valerie. Nilingon ng CEO ang direksyon kung saan umalis ang tinutukoy nito. Napahinga ng malalim si Harbor at muling napatingin sa mga empleyado na patuloy sa pagchichismisan. Natigilan naman ng mga ito. I don't pay you to gossip about your pregnant colleague. Here in the hallway. Bumalik na kayo sa trabaho. Mabilis namang nagpulasan ng lahat. Ang CEO naman ay lumampas ang tingin. Nang umuwi si Sandy sa bahay, naabutan niya ang ama sa sala. Alam niyang alam na nito ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao. Dahil sa kumpanya pa lang, pinagpipiestahan na siya. Dad, umupo ka. Lihim ang pagbuntong hininga niya nang maupo sa kaharap nitong sofa. Nanatiling kalmado ang ama na mas lalong nakakapagpakabog sa kanyang puso. Totoo ba? Dad, I'm sorry. Sinong ama? Muling putol nito sa kanya. Nagtagpo ang mga mata nila. Sinong tatay niyang dinadala mo? Tuluyang tumulo ang mga luha ni Sandy nang umiling. Hindi magawang lumabas sa bibig niya ang pangalan ng lalaking nakasama niya noong gabing yun. Sa mga lumipas na araw, ay mas umingay pang tungkol sa pagbubuntis niya. Sa kumpanya, harap-harapan siyang pinag-uusapan at kung noon malakas ang loob niyang kastiguhin ng mga ito, ngayon hindi niya yun magawa, alang-alang sa batang dinadala niya. Sa veranda, ay nagharap silang mag-ama matapos nitong bumisita sa kumpanya. Kumusta ka rito? Itinaas niya ang muka, pilit nang umiti. Ayos naman ako, Dad. Ako hindi. Kumurap ang mga mata niya. Daddy? Hindi ko maatim na patuloy kanilang kutyain, kaya nagdesisyon ako na tapusin ang lahat ng to. Ano pong ibig niyong sabihin? Magpapakasal ka? Ano? Sinasabi ko to para maghanda ka. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Sandali lang, Daddy. Sino namang lalaki ang maglalakas loob na pakasalan ng tulad kong buntis niya? Hinawakan ni Manuel ang kamay ng nag-iisang anak. May nahanap na ako. Wala nang dapat ipag-alala. Magkikita kayo mamaya at pag-uusapan ng tungkol sa kasal. Pinanood na lang ni Sandy ang pagbitaw sa kanya ng ama at pag-alis nito. Maghapon siyang nagtrabaho nang wala sa sarili, hanggang sa matagpuan niya ang sarili na nakaupo sa loob ng isang restaurant kung saan sinabi ng ama na magkikita sila ng lalaking pumayag na pakasalan siya. Sino ba siya at bakit siya pumayag na pakasalan ang... Hindi niya na natapos ang sasabihin nang mapatingala sa umupo sa silya. Ikaw? Kasual na sinalubong ni Harbor ang mga mata ng kaharap na tila nagulat nang siya'y makita. Anong ginagawa mo rito? Sinulyapan nito ang cellphone bago pinagtagpo ang tingin nila. Hindi ba sinabi sa'yo ni Mr. Escalante? Inalala ni Sandy ang sinabi ng ama hanggang sa ituro niya ang CEO na kaharap. Ikaw ang tinutukoy ni Dad na pumayag na pakasalan ako? Exactly. Hindi makaapuhap si Sandy nang sasabihin sa kaswal na CEO. Bakit mo gagawin yun? Seryosong nakatuon ang mga mata ni Harbor kay Sandy. Naalala niya kung paano ito pagchismisan sa kumpanya. At nang alukin siya ng ama nito na pakasalan ito para matapos na ang ingay tungkol sa pagdadalang tao nito, ginawa niya. Kapalit ng pananatili nito bilang isang major shareholder. Why? Because you really need someone to help you right now. Mabilis na tumayo si Sandy at lumabas ng restaurant. Sinundan naman siya ni Harbor at pinigilan sa braso. Saan ka pupunta? Hindi ako magpapakasal sa'yo. Napangisi naman ng CEO. Hindi dapat ikaw ang umaarte ng ganito, Sandy. You need me right now. Hindi ikaw ang kailangan ko. Muli siyang tumalikod pero hindi nito binibitiwan ang kanyang braso. Mahigpit iyon at tila walang balak tanggapin ang kanyang desisyon. Natitigan niya ito nang lumapit sa kanya. All is set, Sandy. Magpapakasal tayo sa ayaw at sa gusto mo. Natigilan ng CEO at napatitig sa naiiyak na kaharap. Pilit pa itong nagpumiglas pero hindi niya binibitawan. Bakit mo ko pakakasalan? Obviously, kailangan ko lang ng lalaking magsasalba sa kahihiyang to. Kaya nga ako nandito.
Kumisap ang mga mata ni Sandy sa isinagot nito. I'm saving you, Sandy. Dahan-dahang huminto ang pagpupumiglas niya sa pagkakahawak ni Harbor. At habang nakatingin dito, gusto niyang maniwala na gusto talaga siya nitong iligtas sa kahihiyan, sa magulo niyang sitwasyon. Wala ring nagawa ang pagtanggi niya. Natuloy ang kasal nila ng CEO. Civil wedding yun at tanging ama lang ang kasama nila sa isang garden. Harbor, tinatanggap mo ba si Sandy Ann Escalante bilang iyong asawa? Seryosong tiningnan ni Sandy ang kaharap na si Harbor. Kinuha nito ang kamay niya at pilit na hinuli ang kanyang tingin. Yes, I do. Ikaw, Sandy Ann Escalante, tinatanggap mo ba si Harbor Cole Valderrama bilang iyong asawa? Pinagkatitigan niya ang kaharap bago sinuliapan ang ama na naghihintay. Napipilitan siyang huminga ng malalim at binalikan ang tingin ng CEO. Yes, I do. Napangiti naman ang kaharap. Harbor, pwede mo nang halikan ng iyong asawa. Marahan na binitiwan ni Harbor ang kamay niya. Kinabig sa bewang at dinampian ng halik. Natigilan naman sandali ang CEO nang mahalikan ang ngayon ay asawa. Maliit pa ang naging ngiti niya nang maramdaman na maingat siyang tinulak ni Sandy palayo. This is my room at doon ka naman. Sinundan ni Sandy ang tinuro ni Harbor na di kalayuan na kwarto. Walang gana niyang hinila ang hawak na maleta. Sandali. Seryoso siyang lumingon dito. Bumaba ang tingin sa tinuturo nitong maleta. Dalhin mo na rin ang maleta ko sa kwarto. Pagkasabi nun, umalis na ito. Siya naman ay naiwang hindi makapaniwala. Ako pa talaga? Sino bang buntis dito? Ako o ikaw? Habol niyang tanong habang buwisit ang itsura. Wala siyang nagawa kung hindi hilahin ang maleta na iyon papasok sa kwarto nito. Napangiti pa siya sa inis ng mahina iyong sipain. Ngayon palang pinapakita niya nang wala siyang kwentang asawa. Pagkatapos dalhin ang mga gamit, nakaramdam si Sandy ng gutom kaya bumaba siya ng hagdan. Naabutan niya si Harbor na kumakain sa mahabang mesa kaharap ang laptop. Siya ay naghanap ng pwedeng kainin. Nang wala siyang makita, padabog niyang ibinaba ang hawak na ikinagulat ni Harbor. Anong problema mo? Inis niya itong nilingon. Sandaling sinulyapan ng pagkain nito sa plato. Wala. Let me clear things up for you, my dear wife. Napahinto siya sa paglalakad. Hindi dahil magkasama na tayo sa isang bubong. Mabubuhay tayo na parang isang tunay na mag-asawa. Pinakasalan kita para iligtas ka sa gulo. Nahawakan niya ang tiyan bago ito nilingon. Hindi mo na kailangang ipaalala ang bagay na yan. Dahil sa tuwing nakikita kita, alam ko ang dahilan kung bakit ka nandito, Harbor. Ngumiti ang CEO. Good. Now, kahit nasa isang bahay tayo, magkaiba tayo ng gamit, pagkain, at wala tayong pakailam sa isa't isa. Siya naman ang umisi. Sino bang may sabing may pakailam ako sa'yo, ha? Ligpitin mo yung pinagkainan mo, ha? Bili niya bago umirap ng umalis. Naiwan namang napipikon si Harbor. Kinaumagahan, nagmamadali si Sandy na lumabas ng kwarto. Natigilan siya nang makita si Harbor na kalalabas lang din ng pinto. Inirapan niya ito at nagpatiuna sa pagbaba ng hagdan. Sandali. Huminto naman siya pero hindi na ito nilingon. Bakit ba? Nagtungo ito sa harapan niya kaya napipilitan siyang salubungin ng tingin nito. I'll be announcing our marriage today at the company. That should put an end to questions about your pregnancy. Tumalikod na ito at humakbang. Ayos lang ba sa'yo? Napahinto si Harbor. Ayos lang ba sa'yo na ikaw ang akalain nilang ama ng dinadala ko? May magagawa pa ba ako? Pinakasalan na kita. I have an important announcement to make. Sinulyapan si Sandy nito na sandaling napapikit. Ngumiti ang CEO bago formal na nagtuon sa mga nakatunghay na empleyado. I'm announcing my marriage and the woman I married is working in this company. Umugong ang bulungan. Si Sandy naman hinaplos ang sinapupunan. Kinasal na agad si Sir? Parang kahapon lang, ultimate catch siya. Nakangusong daldal ni Erica. Alam mo, kahit kinasal na si Sir, wala naman nagbago. Ultimate catch pa rin siya. Isang gwapong CEO, mayaman, mabango, may abs. Kaya sino naman ang maswerteng babaeng yun?
Sagot ni Valerie. Naglakad si Harbor at huminto sa tapat niya. Seryoso niya itong tiningnan. Everyone, this is my wife, Mrs. Sandy Ann Escalante Valderrama. We just tied the knot yesterday. Bakas ang pagkabigla ng lahat. Napatingin sa paligid si Sandy bago sa CEO nang initian siya. Ibig sabihin, si Sir Harbor ang ama ng dinadala niya? Nag-iisip na tanong ni Valerie na halata ang hindi pagsang-ayon. Hindi naman siya pakakasalan kung hindi siya ang tatay. Sagot agad ni Erica. Yun ang malinaw na narinig ni Sandy sa bulungan ni na Valerie at Erica na gulong-gulo sa mga nangyayari. From now on, ayoko nang ubusin yung oras niyo sa mga bagay na hindi niyo dapat pag-aksayahan ng panahon. Seryosong awat ng CEO sa nagbubulungan ng mga empleyado. Sinulia pa ni Harbor si Sandy bago muling nagsalita. Back to work. Naunang humakbang si Sandy pero natigilan din at nahawakan ng noo. Naroon naman agad si Gary. Ayos ka lang ba, Sandy? Halika, aalalayan kita. Nang igiyan ni Gary si Sandy, napatingin si Harbor sa dalawa. Ganoon na sa kamay ng lalaking nakahawak sa braso ng asawa na ikinakunot noo niya. Nang makarating sa media department, inalalayan ni Gary na makaupo si Sandy sa silya. Salamat, Gary. Ayos ka lang ba? Yung tungkol sa kasal. Napahinto siya nang hawakan nito ang kamay niya. Wala kang dapat ipaliwanag. Umupo ka na muna dyan. Huwag ka na munang magtrabaho. Napangiti siya sa pagmamalasakit na mayroon si Gary para sa kanya. Si Harbor naman, seryosong tanaw-tanaw ang asawa. Bakit si Sir Harbor ang naging asawa niya? Sigurado naman ako na hindi siyang ama ng tinadala ni Sandy. Sa dami ng lalaking nakilala ng babaeng yun sa bar. Bakit pumayag ang isang CEO na ikasal sa katulad niyang disgrasyada? Malalim ang pag-iisip ng inis na si Valerie. At saka mukha namang walang pakialam si Mr. Valderrama sa Sandy na yun at hindi natin nakita na nagbatian man lang sila. Mas nakakapaniwala pa kung si Sir Gary yung ama ng bata. Kita naman natin ang pakialam niya. Sang-ayon ni Erica. Huminto si Harbor nang marinig ang tsismisa na iyon ng dalawang empleyado sa hallway. Takot na tumigil ang mga ito nang makita siya pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Marahan ang pagtayo ni Sandy mula sa silya hanggang sa mapaupo muli at tuluyang mawalan ng malay. Si Harbor naman nasa lobby ay natanaw si Gary na buhat-buhat ang kanyang asawa. What happened? Nilinga niya ang sekretaryong kararating lang. Nahimatay raw po. Hindi pa natatapos ang sinasabi nito, nagmamadali siyang umalis. Sa pinto ng klinik, naabutan niya si Gary. Akmang papasok ito sa loob ng kanyang harangin. Napatingin ito sa kanya. He shouldn't be here. Sir, ako nang bahala sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa. Ako nang bahala sa asawa ko. Doon ito napaatras. Bumalik ka na sa trabaho mo. Tinalikuran niya na ito at pumasok sa loob. Sinulyapan niya ang tulog na asawa bago bumaling sa doktor. How's my wife? Nakakaranas po ba ng stress ang asawa niyo? Medyo maselan po ang lagay niya lalo na't first trimester ang pagbubuntis niya. Alagaan niyo po mabuti ang misis ninyo. Kailangan niya ng suporta at pag-alalay. Tumango naman si Harbor. Nang umalis ang doktor, lumapit siya sa tabi ng kama ng asawa. Tiningnan niya ang mukha nito bago bumabasa siya ng atensyon. Marahang nagmulat si Sandy. Agad siyang bumangon paupo nang makita si Harbor. Bakit nandito ka? Ano sa tingin mo? Akma siyang bababa nang lumapit ito at pigilan siya sa braso. Napatingin siya sa kamay nito. Kailangan mong magpahinga. Ayos lang ako. Kailangan kong bumalik sa trabaho. Bumaba siya pero humarang si Harbor. Nagtataka niya itong tiningala. Nang lumapit ito ay napaatras siya. Anong ginagawa mo? Dapat makinig ka sa asawa mo. Ikaw ang may sabi na wala tayong pakialam sa isa't isa. At sinong gusto mong makialam sa'yo? Yung manager mo? Napakunot noo si Sandy bago napatingin sa walang espasyo nitong katawan kaya mabilis niya itong itinulak. Lumayo ka nga sa akin. Walang lingong likod na lumabas siya ng klinik. Sa entrada pa lang ng department, nakasalubong niya na si Gary. Dala-dala nito ang bag niya. Maayos ka na ba? Bakit lumabas ka agad ng klinik?
Ayos na ako, Sir Gary. Inabot nito ang bag sa kanya. Napatingin siya sa mga mata nito. Umuwi ka na muna para makapagpahinga ka, Sandy. Kailangan mong alagaan ang anak mo. Naiiyak siyang napangiti. Pakiramdam niya, bukod tanging si Gary lang ang may malasakit sa kanyang dinadala. Salamat, Gary. Ihahatid na kita sa labas. Iginiya siya nitong maglakad pero natigilan din sila nang makasalubong si Harbor. Where do you think you're going? Oras ng trabaho ngayon. Kailangan magpahinga ni Sandy, Sir Harbor. Magkasalubong ang mga kilay ni Harbor nang lumipat ang mga mata kay Gary. I'm not talking to you. Nagmamalasakit lang siya sa akin. Binalingan ng CEO ang asawa. At ako hindi. Naghinang ang mga mata nila hanggang sa lumapit ang sekretaryo ni Harbor. Sir, hinihintay na po kayo sa conference room. Umirap si Harbor bago naglakad at nilampasan sila. Napahinga na lang si Sandy pagkatapos ay hinawakan ng mahigpit ang bag niya. Hindi mo na ako kailangang ihatid, bumalik ka na sa trabaho. Napipilitang tumango si Gary. Siya naman, naiiyak na naglakad palabas ng gusali. Sa paghinto ni Harbor, huminto rin ang kasunod na sekretaryo. I-cancel mo ang lahat ng appointment ko, sir. Nang lingain niya ito, agad itong tumango at yumuko. Yes, sir. Hawak-hawak ni Sandy ang noo nang makapasok sa bahay. Sa kusina siya nagdiretso at nagsimulang magluto. Kahit gusto niyang magpahinga, sinimulan niyang asikasuhin ang lulutuin. Hanggang sa umangat ang tingin niya nang marinig ang sunod-sunod na pagkatok. Masusugatan ka pa sa ginagawa mo. Napakunot noo siya. Ibinaba ni Harbor ang bag sa silya bago lumapit sa kanya. Inilayo siya nito sa mesa. Maupo ka na. Ako nang magluluto. Pinanood niya ang asawa hanggang sa mapatingin ito sa kanya. Anong ginagawa mo? Nagluluto. Alam ko ang ibig kong sabihin. Natigilan siya nang matitigan ng seryosong mga mata nito. Unang umiwas si Harbor at ipinagpatuloy ang ginagawa. Wala naman ako masyadong appointment sa kumpanya, kaya umuwi na ako. Napailing na lang si Sandy at naglakad. Lihim na sinundan nito ng tingin ni Harbor. Tatawagin na lang kita kapag luto na. Magpahinga ka muna. Napako ang mga paa niya sa narinig. Pagkatapos, marahang nilinga ang CEO na mabilis na nagtuon sa ginagawa. Napangiti na lang siya ng maliit bago tumalikod. Naghihintay sa ibaba ng hagdan si Harbor matapos magluto. Sandy! Tawag niya nang tumingala. Walang sagot mula rito sa itaas. Bumaba ka na. Kung dadalhan pa kita dyan, masyado ka nang abusado. Pinapakinggan niyang magiging sagot nito pero wala siyang narinig. Kaya may pagkabahala siyang umakyat. Tumapat sa pinto ng kwarto nito at kumatok. Sandy? Napakunot noo siya nang may marinig na kung ano kaya binuksan niya ayon at pumasok sa loob. Sa bathroom ang kanyang diretsyo. Naabutan niya ang asawa na nakayuko sa lababo. You okay? Nag-aalalang pinanood niya itong magsuka habang nakatungo. Itinaas niya ang kamay pero natigilan din. Pero hindi rin siya nakatiis at inlapat ang palad sa likod nito. Napatingin si Sandy nang haplusin ni Harbor ang kanyang likod. Hinawi pa ng CEO ang hibla ng buhok niya. Come here. Inalalayan siya nitong lumabas ng banyo at makaupo sa kama. Ayos lang ako. Dadalhan kita ng pagkain dito. Pinigilan niya ito sa braso dahilan para humarap ito sa kanya. Ipautos mo na lang sa kasambahay. Ayokong isipin ng iba na wala akong kwentang asawa. Ayokong may kumukuha ng dapat responsibilidad ko. Kahit naalagaan mo ko dito, walang makakakita sa ginagawa mo. Isa pa, walang kumukuha ng responsibilidad sa'yo. Kaya kung ginagawa mo to dahil lang doon, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Akma siyang tatayo ng mahilo. Mabilis siyang inalalayan ng asawa. Nagkatitigan sila nito. Akma siyang lalayo nang buhatin siya nito. Maingat siyang iniupo ni Harbor sa kama. Nilagyan pa ng una ng likod niya bago siya isinandal. Hintayin mo ko dito. Kukuha lang ako ng pagkain mo. Napabuntong hininga na lang si Sandy nang maiwang mag-isa. Nahawakan niya ang tiyan bago napatingin sa pinto kung saan lumabas ang asawa. Bit-bit ni Harbor ang food tray nang marinig ang pagkatok.
Sandali niya iyong ibinaba sa mesa bago tinungo ang pinto. Mr. Escalante, Harbor, pasok kayo. Dumalo ako para kamustahin ang anak ko. Nasulyapan nito ang food tray sa mesa. Nasa kwarto ho siya nahihilo, kaya dadalhan ko ng pagkain. Isang nakakakabang ngiti ang pinakita niya. Hinawakan siya ng biyenan sa balikat. Maraming salamat sa pag-aalaga sa anak ko, Harbor. Tumango naman siya. Kinuha nito ang food tray bago tumingin sa kanya. Ako na munang bahala sa kanya. Pinanood na lang niyang pag-akyat ng biyenan sa hagdan. Sinilip ni Sandy ang pumasok sa kwarto. Nakita niya ang ama na may bit-bit na pagkain. Dad, Kamusta ka na? umupo ito sa kama nang ibaba ang pagkain sa side table. Medyo naninibago pa ho. Mahirap talaga ang pagbubuntis, anak. Mag-leave ka na kaya sa trabaho? Hindi ho pwede. Gusto ko hong makaipon ng pera para sa panganganak ko at pagpapalaki sa kanya. Bakit ka nag-aalala sa bagay na yon? Katuwang mo si Harbor. Hindi niya ako responsibilidad, Daddy. Iba na ngayon. Mag-asawa na kayo. Bakit ba siya pumayag na pakasalan ako, Dad? Ano bang pinangako niyo sa kanya? Hindi naman nakakibo ang kanyang ama. May pinag-usapan nga kayo, pero hindi niyo naman kailangan gawin yon. Kakayanin kong mag-isa. Mas gugustuhin kong kami lang dalawa ng anak ko. Kaysa naman makasama ang lalaking napipilitan lang na makisama sa amin. Napahinto si Harbor sa pinto matapos marinig ang sinabi ni Sandy. Oo, naging kapalit ng kasal ang pananatili ng share sa kumpanya ng ama nito. Ang kaso, habang nakikita niyang kinukuha ni Gary ang responsibilidad niya sa asawa, mas gusto niyang gampanan iyon ng totoo. Gabi na, nang marahan na buksan ni Harbor ang pinto ng kwarto ng asawa. Maingat siyang lumapit sa kama nito. Tinabingan nito ng kumot pagkatapos ay seryosong pinagmasdan ang mukha ni Sandy. Mahina ang naging buntong hininga niya. Nung lumabas ang tungkol sa pagdadalang tao nito at halos araw-araw na pag-usapan ito ng mga empleyado, ay nakadama siya ng awa. Kaya nang alokin siya ng ama nito na pakasalan ng anak, walang pagdadalawang isip siyang pumayag. Kung dahil ba sa awa o alang-alang sa kumpanya, ang totoo'y hindi niya alam. Binuksan ni Sandy ang mga mata nang maramdamang umalis si Harbor. Hinawakan niya ang kumot na nakatakip sa katawan niya. Sa ipinapakita ni Harbor sa kanya, hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Isa lang ang sigurado niya. Natatakot siyang tuluyang dumipende sa taong pinakasalan lang siya sa hindi niya alam na dahilan. Kinaumagahan, marahan siyang bumaba ng hagdan habang hawak ang nagsisimulang umumbok na tiyan. Tahimik na tahimik sa ibaba ng bahay. Sigurado siyang maagang umalis si Harbor para pumasok sa kumpanya. Hanggang sa mapansin niya ang mesa sa living room. Naroon ang dalawang magkapatong na food container. Kung nasaan naroon ang almusal at mga nakahiwa ng mga prutas. Sa ibabaw noon, may kapirasong papel na may sulat. Good morning. Here is your breakfast. Make sure na makakakain ka kahit sa company para hindi kayo magutom ni baby. Hinawakan niya ang pagkain at napangiti. Inilagay niya iyon sa hawak na bag at lumabas. At huminto ang mga paa niya nang makitang naroon nakatayo sa tapat ng nakahintong sasakyan ng asawa. Nagdugtong ang tingin nila nito. Sabay na tayo? Hindi na napigilan ni Sandy ang mapangiti. Nakita niya rin ang ngiti sa labi ng gwapong si Harbor. Pinagbuksan siya nito ng pinto sa passenger seat. Tahimik ang pagitan nila ng asawa habang ito ay nagmamaneho. Lihim ang sulyap niya rito hanggang sa magsalita siya. Salamat, Harbor. For what? Sa ginagawa mong to para sa akin, para sa amin ng anak ko. Sinulyapan ito ang tiyan niya na hinawakan. Asawa mo ko, Sandy. Responsibilidad kong alagaan ka. Pero hindi tayo katulad ng ordinaryong mag-asawa na nagpakasal dahil mahal ang isa't isa. Tama ka. Inihinto nito ang kotse at siya'y binalingan. But that doesn't mean na hindi na kita pwedeng alagaan. Sandaling napakurap ang mga mata niya. Pero sinabi mo na, hindi kailangan na magkaroon tayo ng pakialam sa isa't isa. Kung ganoon, binabawi ko na. Maliit na napakunot noo si Sandy. Pinagkatitigan siya ng seryosong asawa. Ayokong isipin ng mga tao
Lalo na ng mga nasa kumpanya na pinababayaan ko ang asawa ko at lalong ayoko may kumukuha ng responsibilidad ko. Anong ibig mong sabihin? Napatingin siya sa kamay ng hawakan iyon ni Harbor. Simula ngayon, kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. I will look after you and the baby. Pakiramdam ni Sandy, lumundag ang puso niya sa narinig. Ramdam niya ang mahigpit na kapit ni Harbor sa kanyang palad. Tila ba pinaparating nito ang sa sinabi na lagi itong nasa tabi niya. Hinaplos pa ng isang kamay nito ang tiyan niya. Okay? Kusang tumango ang kanyang ulo. Nakita niya ang matamis ng ngiti ng CEO. Nang lumabas ito ng kotse, mabilis na nagtungo sa tapat ng pinto niya para pagbuksan siya't alalayan. Nang pumasok ng gusali, natuon ang lahat ng atensyon sa kanila. Napatingin siya kay Harbor na humarap sa kanya. I'll see you later. Maaga kong uwi kasi may check-up ako sa OB. Alright. Pinagmasdan niya si Harbor. Sinilip nito ang suot na relo bago siya hinawakan sa braso para alalayang umakyat sa hagdan. Sasamahan kita sa check-up mo. Salamat. Tinalikuran siya nito pero huminto din at humarap. One more thing. Tumaas ang magkabila niyang kilay. Kung sumama ang pakiramdam mo, ako ang tawagan mo. Tumango siya't maliit na ngumiti. Sinundan niya na lang ng tingin ng asawa nang umalis. Hawak niya ang tiyan nang maglakad papunta sa department nang sadyang salubungin ni Valerie kasunod si Erica. Hindi na nahiya, sa ibang lalaki pa pinapasa ng pagbubuntis niya. Parinig ni Erica. Tama ka dyan, sa isang respetadong CEO pa talaga. Sa dinami-dami ng naging lalaki, dun pa nagpakasal sa lalaking mas matino sa kanya. Inis na dugtong ni Valerie. Sandaling tinitigan ni Sandy ang dalawang kaharap. Nakailanman, hindi siya pinalampas at hindi nawawala ang hindi maipaliwanag na pagkamuhi sa kanya. Alam nyo, hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon namamatay kayo ng galit sa akin. Dahil ba tingin nyo, pabigat lang ako dito sa kumpanya? O sadyang mga inggitera lang talaga kayo? Anong sabi mo? Napahinto sa pagsagot si Valerie nang magpatuloy siya sa pagsasalita. Kung gusto nyong ipagpatuloy ang pagkamuhi nyong yan sa akin, sige lang. Pero dahil ayoko mapaglihan kayong mag-amo at makamukha nyo tong anak ko, magpapanggap na lang akong hindi kayo nakikita. Nilampasan niya na ang mga ito. Yun ang huling pagpatol niya kina Valerie at Erica. Hindi niya gugustuhin malagay sa panganib ang dinadala niya sa mga ganoong klaseng tao. Sandy, bakit pumasok ka na? Maayos ka na ba ngayon? Ninginitian niya ang sumalubong sa kanya na si Gary. Mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Nakapagpahinga naman na ako. Salamat. Mabuti naman kung ganun. Dito tayo sa office. Magaan lang ang ibibigay ko sa iyong trabaho. Tumango si Sandy at sumunod sa manager. Nang pumasok sila sa opisina, agad siya nitong pinaupo sa komportabling silya. Kamusta ka kasama si Sir Harbor? Maayos naman. Siya ba talaga ang ama ng anak mo? Ipagpapatuloy pa nito ang sasabihin nang mapahinto. Ano yun, Gary? Pasensya ka na, Sandy, ha? Mabuting sa akin mo na marinig kaysa sa iba. At nag-aalala ako para sa'yo. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ang daddy mo ang major shareholder ng kumpanya. Anong tungkol doon? Hindi mo alam? Ang sabi, ibinigay daw ni Mr. Escalante ang malaking share niya sa CEO kapalit ng pagpapakasal sa'yo. Kaya ibig sabihin lang, hindi siyang tunay na ama ng anak mo. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Sandy sa narinig. Ramdam niya rin ang paninikip ng dibdib. Oo, alam niyang may dahilan kung bakit siya pinakasalan ni Harbor. Pero hindi niya alam na ganoon yun kalalim. Na kinailangang ibigay ng ama ang pinaghirapan nito para lang maisalba siya sa kahihiyan. Kaya ayos ka lang ba na kasama siya? Mahinang tanong ni Gary. Pilit siyang umiti. Pigil-pigil niya ang mga luha. Oo naman, ayos lang ako na kasama siya. Naalala niyang magagandang ginawa ni Harbor sa kanya. Dahilan para kusa ng tumulo ang butil ng kanyang luha. Magtatrabaho na ako. Bumaling na siya sa laptop nang punasan ng pisngi bago pa makita ni Gary. Seryosong pumasok sa media department si Harbor. Hinanap ng mga mata niya ang pakay na asawa. Sir, may kailangan po kayo?
Ngiting-ngiting lumapit si Valerie sa CEO na hindi kumibo at tinanaw ang bakanting silya ni Sandy. Si Sandy po ba, si Ma'am Sandy? Kanina pa po siya umuwi. Paliwanag ni Erica na ikinasimangot ni Valerie. Natanaw ng CEO ang palapit na si Gary. Sumeryoso siya nang humarap ito. Where's my wife? Maaga pong umuwi si Sandy dahil may check-up po siya. I know. Awat niya at agad na tumalikod. Nang humakbang, kinuha ni Harbor ang cellphone sa bulsa bago tinapat sa tenga. Pero walang sagot mula roon, kaya agad siyang lumabas ng building. Ituloy mo lang ang pag-inom mo ng vitamins para healthy ka at ang baby mo. Inabot ni Sandy ang lagay ng gamot at ngumiti sa doktora. Salamat ho. You're 8 weeks pregnant now, Mrs. Valderrama. Mas magiging challenging pang darating na mga buwan sa pagbubuntis mo. Kaya dapat lang na may katuwang ka. Nasaan ba si Mr. Valderrama? Bakit wala siya sa unang check-up mo? Doon naglaho ang ngiti niya. Imbis na sumagot, sinakbit niya ang bag niya at tumindig. Mauna na ho ako, doktora. Salamat po. Nang lumabas ng klinik, napatingin siya sa ilang katulad niyang buntis na may mga kasamang asawa. Nang lumabas ng hospital, bumaba ang tingin niya sa sinapupunan. Hinaplos niya iyon. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi kita pababayaan kahit ako lang. Nang huminto ang isang taxi, tuluyang sumakay si Sandy. Si Harbor naman ay nasa di kalayuan at tinanaw ang asawa. Sinabi ko na sasamahan ko siya. Why did she have to go alone? Tanong niya sa sarili. Sa bahay ni Mia ang diretso ni Sandy at walang pagsidlan ito ng tuwa buhat sa dala niyang balita. Congratulations! Teka, sinong ama? Doon siya napayuko. Sinilip naman ng kaibigan ang mukha niya. Hindi mo siya kasama? Mahinang tanong ng kaibigan. Nilinis naman niya ang lalamunan. Si Harbor, pinakasalan niya ako. Siya ba ang ama? Tanong ni Mia. Iniwas niya ang tingin. Hinawakan naman siya nito sa kamay. Naiiyak niyang binalingan ito ng tingin. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko kung sino ang tunay na ama ng anak ko, Mia? Ang tingin nila sa akin, pakawalang babae. Hindi totoo yan, Sandy. Ako kilala kita at naniniwala ko sa'yo. Hindi ko alam kung saan kami papunta ng anak ko. Oo, kinasal ako kay Harbor. Pero hindi dahil sa akin o sa bata. Kung hindi dahil sa binigay ni Dadang share sa kanya. Mas sumigpit ang yapo sa kanya ng kaibigan nang mahina siyang umiyak. Pabalik-balik sa entrada ng bahay ang nakapamewang na si Harbor. Sandali niyang sinulyapan ng suot na relo. Napahakbang siya nang marinig ang ugong ng sasakyan. Natigilan siya nang magdugtong ang tingin nila ng kakapasok lang na asawa. Unang umiwas si Sandy at naglakad papasok sa loob ng bahay. Saan ka galing? Tanong ni Harbor nang sundan ng asawa na dire-diretso. I said, where have you been, Sandy? Huminto siya at walang emosyon itong hinarap. Sinabi ko na sasamahan kita sa check-up mo. Para saan pa? Wala na akong share na maibibigay sa'yo. Napakunot noo si Harbor sa narinig. Pinigilan niya sa braso ang muling pipihit na asawa. What did you say? Ipiniksi ni Sandy ang kanyang braso. Narinig mo ang sinabi ko, Harbor. Paano mo nalaman ng tungkol dyan? Tingin mo ba may tatago yun ng kumpanya mo? Hindi ba parang binili mo lang kaming mag-ina? Dahil pumayag kang pakasalan ako dahil sa ibinigay na share ng daddy ko. Kumurap ang mga mata ni Harbor at marahan siyang binitawan. Sandali itong tumango bago nakangising itinaas ang muka. Tama ka. Siya naman ang nag-arko ng mga kilay sa tahasang pagkumpirma nito nang nalaman niya. At aaminin niyang kahit maliit, umaasa siyang itatama nito yun. Bakit sa tingin mo ba pakakasalan kita ng walang kapalit? Pakakasalan kita habang may dinadala ka ng bata, Sandy. Tinuro pa nito ang tiyan niya. Isang malakas na sampal ang nagpahinto kay Harbor. May luhang galit na si Sandy habang pinagmamasdan ng kaharap. Ang galing mong magbalat kayo, Harbor. Muntik na akong maniwala na kahit suntok sa buwan, may malasakit ka sa akin at sa batang daladala ko. Sinalubong nito ang mata niya. Bakit naman ako magkakaroon ng malasakit sa batang yan? Dahil hindi niya maituloy ang sasabihin habang nakatitig dito. Hanggang sa punasan niya ang mga luha at nagmamadaling umakyat sa hagdan.
Naiwan naman si Harbor. Napaupo siya sa isang baitang ng hagdan. Naikuskus niya ang palad sa muka habang mataas ang paghinga. Hindi iyon ang gusto niyang sabihin, pero iyon ang lumabas sa bibig niya. Dahil aminin niya man o hindi, nahihiya siyang malaman ni Sandy na pinakasalan niya lang ito dahil sa share na binigay ng ama nito. Pakiramdam niya masama siyang tao dahil sa pagtanggap nun para pakasalan ng kaawa-awang si Sandy at ang anak nitong walang ama. Punong-puno ng mga luha si Sandy nang umupo sa kama. Nahawakan niya ang sinapupunan. Pakiramdam niya, walang gustong maging ama sa munting buhay na naroon. Anak, handa akong maging ama't ina para sa iyo. Mamahalin kita ng walang kapalit. Kinaumagahan, sandaling huminto si Harbor sa paglabas ng pinto at sinulyapan ng kwarto ng asawa. Tahimik na tahimik iyon, dahilan para marahas siyang napabuntong hininga. Nang hindi makita ito sa loob ng bahay, nagdiretso na siya sa kumpanya. Lihim ang paghanap niya rito hanggang sa mapahinto sa labas ng media department. Kitang-kita niya kung paano alalayan ni Gary ang asawa at hindi niya maipaliwanag ang galit na nararamdaman. Napalingon ang lahat nang buksan niya ang pinto ng departamento. "Sir, may kailangan po kayo?" tanong ni Valerie. Nagtatagisa ng mga panga na tiningnan ng CEO sina Gary at Sandy pagkatapos ay basta na lamang umalis. Nagtatakang nagkatinginan ng lahat. "May problema ba si Sir?" tanong ni Erica. Nang mag-lunch break, kasabay ni Sandy si Gary na nagtungo sa cafeteria. Ibinaba niya ang food tray bago na upo. Malalim ang naging buntong hininga niya na narinig ni Gary. "Bakit? Pati ikaw, pinagchichismisan na nila. Dapat lumayo ka na sa akin para hindi ka madamay sa problema ko." "Bakit naman ako lalayo sa'yo? Walang kaso kung pag-uusapan nila ako. Pero Gary, wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang importante sa akin, ikaw at ang bata sa tiyan mo." Hanggang sa may tumabi kay Sandy, sa paglingon niya, naroon si Harbor. "Mukhang malalim yung pinag-uusapan ninyo." Sarkastikong wika nito nang umisi. Nang lingain siya nito, agad niyang iniwas ang tingin at ipinagpatuloy ang pagkain. Nang tunggain niya ang tubig, ay inabot sa kanya ng kaibigan ng gamot. "Heto ang vitamins mo." Magkasalubong ang kilay ni Harbor nang panoorin ng dalawa. Kinuha naman ni Sandy ang inabot ni Gary at nang inumin ng gamot, nakipag-unahan ng asawa nito na iaabot sa kanya ang bote ng tubig. Napatingin sa kanya ang parehong katabi. Kinuha ni Sandy ang tubig mula kay Gary. Sandaling uminom. "Salamat Gary, gusto ko ng cheesecake, lalabas muna ako." Tumindig na siya, agad na sumunod naman ang kaibigan. "Samahan na kita para may makasama kayo ni baby." Pikon na tumangutango si Harbor na naiwan sa mesa. Gigil niyang hawak ang bote ng tubig. Nakulang na lang, mayupi sa kanyang pagkakahawak hanggang sa marinig niya ang bulungan sa likuran niya. Hindi kaya si Sir Gary ang tunay na ama ng bata? Hindi yun malabo. Silang laging magkasama. Sa department natin, lagi rin silang magkadikit. Sa office pa nga ni Sir Gary pinagtatrabaho si Sandy. Napahinto ang mga ito nang bigla siyang tumayo at lumapit sa mesa ng mga ito. Nagdidilim ang muka ng CEO nang humarap sa mga empleyado. "Sinabi ko na, tigilan niyo ang tungkol sa bagay na yan. Mas gusto niyo bang tanggalin ko kayo sa trabaho para huminto yung marurumi ninyong bibig?" "Sir, concern lang naman po kami sa inyo. Ang dami ng lalaki ni Sandy bago niyo siya pinakasalan. At anong alam natin kung si Gary ang tunay na ama ng anak niya?" Seryoso siyang lumapit kay Valerie. At kung nakakamatay ang pagkakatitig niya, malamang ay tumumba na ito. "Isa ka pa, tanggal ka na." "Sir," tumingin siya sa paligid. "This is the last time I'll warn you about bad-mouthing my wife behind her back. Lalo na ang batang dinadala niya. Hindi ako natatakot na mula ng mga empleyado na hindi kayang galangin ang asawa ko at ang magiging anak namin." Umaahon ang dibdib niya habang umaalingaw-ngaw ang boses sa cafeteria. Natahimik naman ang mga natatakot na empleyado. Kaswal na palabas na ng cafe si Sandy nang hawakan siya sa braso ni Gary. Sinulyapan niya ang kamay nito bago ito binalikan ng tingin. "Hiwalayan mo na si Sir Harbor. Handa akong maging ama ng anak mo." Awang ang labi niya sa narinig. "Alam ko na hindi mo alam kung sino ang ama ng anak mo. At hindi mo naman siguro gugustuhin na
Kapalit lang ng share ang batang yan. Nang humarap si Gary, isang suntok ang nagpatumba rito mula kay Harbor. Nanlalaki ang mga mata ni Sandy nang balingan ng asawa. Akmang lalapitan niya si Gary nang pigilan siya sa braso ng galit na si Harbor. Tinapunan nito ng tingin ng kaibigan na nanatili sa ibaba at dumudugo ang sulok ng labi. Stay away from my wife. Asawa ko na siya at wala ka nang magagawa pa. Humarap si Harbor sa kanya. Pilit siyang iginiya sa kotse nito. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Ayokong sumama sa'yo. Parang wala itong naririnig nang ipasok na siya sa sasakyan. Dire-diretso itong nagmaneho pauwi ng kanilang bahay. Nang makauwi, mabilis na bumaba si Sandy. Sandy, Humarang si Harbor sa daan niya. gusto mo ba talagang paghinalaan nila? Na si Gary ang ama ng batang daladala mo? Bakit ayaw mong lumayo sa mga lalaki? Mabuti nang si Gary ang maging ama ng anak ko kaysa sa'yo. Anong sabi mo? Galit silang humarap sa isa't isa. Sana, si Gary na lang ang naging ama ng anak ko. Pero sa akin ka kasal, Sandy. Oo, at pangalawa yun sa pinagsisisihan ko. Pangalawa? Oo, at sana, si Gary na lang ang nasa kwarto na pinasukan ko ng masquerade ball. Natigilan si Harbor at pinagmasdan ng umiiyak na asawang dinuduro ang kanyang dibdib. Sana siya na lang at hindi ikaw. Doon lang niya napagtanto lahat. Noong gabing may pumasok na babae sa suite niya. Suot ang isang maskara. Nakabiti ng luha sa mata niya nang bumaba ang tingin sa tiyan ng kaharap na asawa. Ibig sabihin, Oo, Harbor. Ikaw ang ama ng anak ko na pinanindigan mo lang kapalit ng pera. Sa huli, naging mahina ang boses ni Sandy. Umiling-iling si Harbor hanggang sa tumulo ang luha. Umiiyak na tumalikod si Sandy at umalis. Tapos na ang lahat, ang pagtatago niya ng katotohanan tungkol sa tunay na ama ng anak niya. At iyon ang lalaking pinakasalan niya. anak, Naroon si Sandy sa entrada ng bahay nang patakbong lumapit sa ama at yumakap. Daddy, anong nangyari? Mahigpit na yakap ang naging sagot niya sa ama habang mahinang umiiyak. Kinaumagahan, nilinga ni Harbor ang nagbukas ng gate ng bahay ng biyanan. Lumapit agad siya roon at pinapasok naman ng kasambahay sa loob. Dad, nasaan ho si Sandy? Ano bang nangyari? Patawarin niyo ako. Nagkamali ako. Mali na tinanggap ko ang share. Kapalit ng pagpapakasal ko sa anak niyo. Ibinabalik ko na ho ang lahat ng share. At sana ho, hayaan niyo akong maibalik din sa akin ang pamilya ko. Ang asawa at anak ko. Tumango si Manuel. Hinawakan nito ang kamay nang nagpapakumbabang si Harbor. Naroon siya sa kwarto. Kausapin mo siya at iuwi mo sa bahay mo. Alagaan at mahalin mo sila. Pangako ho yan, Dad. Si Sandy ay kasalukuyang nasa kama. Hawak ang tiyan na nakatanaw sa bintana. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, agad siyang lumingon. May ngiti siya sa pag-aakalang ang ama iyon. Nang makita kung sino yon, kahit hirap, mabilis siyang tumayo. Si Harbor naman, lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Sandy, lumabas ka na. Pakinggan mo muna ako. Bago pa siya mahawakan nito, umatras na siya. Bumabahan ng pakikiusap ang mukha ni Harbor habang siya'y naiiyak sa galit. Umalis ka na. Natigilan siya nang lumuhod sa harapan niya si Harbor. I'm so sorry, Sandy. Patawarin mo ko. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Wala akong karapatang maging asawa mo. Pero gusto ko na makasama ka at ang anak natin. Pumatak ang mga luha niya habang nanatiling tuwid ang tingin. Tiningala naman siya ng asawa. Gusto kong bumawi. Gusto kitang alagaan. Gusto ko kayong alagaan. Gusto kong malaman mo na wala kayong katapat na halaga. Yumuko si Harbor sa tiyan ni Sandy. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko, Sandy. Ramdam ni Sandy ang paggalaw ng naroon sa sinapupunan. Nang yumuko kay Harbor, ay nakita niya ang mga luha nito. Ayoko nang mag-isa, Harbor. Hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi at pinagkatitigan ng tumindig. I won't let you be alone anymore. Bumaba ang palad dito sa tiyan niya. Nandito ko para sa inyong dalawa ng anak natin. Patutunayan ko sa'yo na karapat-dapat akong mahalin. Natitigan niya ang asawa. Muli siya nitong hinawakan sa magkabilang pisngi.
Kung hindi mo ko mahal, maghihintay ako hanggang sa mahal kita. Natigilan si Harbor. Naiyak na tumango si Sandy nang hawakan ng mga palad ng asawa na nasa pisngi niya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero alam kong mahal kita at kailangan kita. Sandali siyang pinagmasdan ito bago hinalikan. Nakapikit naman siyang tinanggap yun. Idinaitin nito ang noo sa kanya. That's exactly what I want you to know. Hindi ko alam kung kailan o paano. Basta ang alam ko lang, kaya ako nagkakaganito dahil mahal kita, Sandy. Hindi ko nahahayaang umalis ka. Hindi ko nahahayaang malayo kayo sa aking mag-ina. Napangiti siya ng yakapin nito. Nang araw na yon, muli silang bumalik sa sariling bahay. Doon ay plinano nila muli ang kasal sa simbahan. Tunay na kasal na mayroong malalalim na pagmamahal sa isa't isa. Hanggang sa tuluyang manganak si Sandy ng batang lalaki na kamukang kamukha ni Harbor. Hindi na siya muling nagtrabaho pa para alagaan ng asawa at anak. Noon pa man, alam ni Sandy na sa puso niya, gusto niyang magkaroon ng pamilya at nasagot iyon ng gabing hindi niya inakala. Hindi man naging madali lahat, sa huli natagpuan nila ni Harbor ang pag-ibig sa isa't isa na nagbunga ng kanilang nabuong pamilya.